Ina, bayan ko, binihag ka. Nasadlak sa dusa. Hey! Good morning! Good morning mga kapwa ko soberanong mga mamayang Pilipino, lalo tigit ang aking mga kahanay sa 99.9% pesang Itzapuera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa masulok ng mundo. 79 anyos na po tayong pinaghahari-harian ng mga abusado, land grabber, traidor, mamamatay tao, drug lord, waiting lord, smuggling lord, at lahat na ng lord, lords. Ano ho? At syempre, sila lahat po ay mga kawatang, puno ay politisyan sa buong pamahalaan. Bakit 79 anyos? Abay, simula po ng July 4, 1946, bukas po yun, July 4, kung saan iginawa ng ating kasarinlan ng bansang Amerika hanggang sa mga oras na ito. Of course, pag-aatras pa po tayo sa panahon ng mga Kastila, abay, mahigit ng 300 anyos. Mahigit 400 anyos na, umigit ko mula pambira, pero hanggang ngayon, alipin pa rin tayo, no ha? At ang masaklap, abay, hindi na po mga dayuhan na umaalipin sa atin. Mga sarili na po natin mga kababayan. Ano po? Sariling kababayan. Pambirang pati. So, isa na naman yung ating ating cursor nawawala. But anyways, ano ba ang nangyayari po sa ating bayang Magiliw na duyan pa man din ng magigiting, perlas pa man din ng silanganan, mayaman. Ano nangyayari sa ating bayan? Pero bago ang lahat, pahirit mo na ng konting suporta para sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Ano po, pumasyal po sa ating channel at mag-subscribe. Libre lamang po subscription po. Paki-like na rin po ninyo. Bigyan ng malaking thumbs up, ano po, at paki-share sa inyong mga kakilala, kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, kaanak, kaibigan, maging mga kalaban. Opo. Sapagkat ating po advokasya ay para sa kapakipakinabangan. Lahat tayo po rito ay makikinabang. Ano po? Ating pong YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror, Anti-Corruption Vlogger, Kitkilatis, Lagari po. So, sige, umpisa na po natin ang ating pong kilatisan. Unang-una, simulan natin sa utos sa atin ng Panginoon. Be your brothers and sisters keeper. Yan po ay matatagpuan sa Biblia, sa Matthew 18:15, versikulo 15 hanggang 20. Kapitulo 18, versikulo 15 hanggang 20. Matthew. Opo. Be your brothers and sisters keeper. Kaya po dapat tayo po ay nakukonsensya, nangangarag, kumbaga. Tayo po ay dapat ay nababagabag ating kalooban. Kapag nakikita po natin ang marami sa ating mga kababayan sa hanay ng puwersa 99.9% sa pwera na mga nakatira na lamang sa sementeryo. Doon po sa mga puntod, yung mga apartment ng mga Pasay, doon po sila gumagawa ng bahay. Wala na silang magagawa ba kung sila kung ginagawa ng gobyerno ang kanyang tungkulin at ginagamit ang pondo imbis na ibulsa sa pagpapatayo ng mga bahay, wala pong magiging squatter sa atin. Kung sinisino po nila ang ating mga lupain, alinsunod sa batas,
abay, marami pong bakanting pagtirikan ng mga bahay at sakahan. Pero hindi. Ang mga malalawak na tiglupain, nakabakod, binabakuran ng mga ngamkam ng lupain. Whether kung ginagawa nila ay direktamente o diretsahang pangangamkam, land grabbing, or technical land grabbing, yung pinaiikutan po nila ang batas. Gagawa sila ng mga dami corporations para mabili nila yung batas, mapaikutan yung mga lupain sa pamamagitan ng pagpapaikot sa batas. Opo. Commonwealth Act 141, nakalagay po doon ang National Land Use Law po natin. Na wala dapat, di pa maaari itong land banking, hindi po pwede yan. Ginagawa ng bangko, pamimili ng mga lupain, hindi po. Meron pong limit lamang kung ilang hektarya lang ang po pwedeng bilhin ng isang Pilipino sa gobyerno. Sa batas po yan, pero naikutan ng batas Yung ating po mga kabataan, imbis na pag-asa ng bayan, nagiging salot ng lipunan. Bakit kamo? Ay hindi po itinuturo, hindi po iminumulat ng kabataan sa tunay na anyo, hugis at kulay ng demokrasya. Wala na naman ito siya. Bakit? Diretsyon lang. Diba? Baka repeat off. Ano na ito? Shuffle off. Shuffle off natin. So, hindi alam po ng kabataan kung ano ang tunay na hugis, anyo at kulay ng demokrasya. Paano sila magiging pag-asa ng bayan kung wala naman silang alam? Pagkatapos pa, ito pa system, ito pong ating impeachment court. Pakita natin yung mga pagmumukha nitong mga bumababoy sa ating korte. Yan. Kita niyo po. Ang ating po impeachment court, abay, salamin po ito Salamin po ito ng hukumang trial by palakasan ng mga abusado, land grabber, traidor, mamamatay tao, drug lord, smuggling lord, waiting lord po, na uso sa lahat po ng hukuman, sa buong bayan. Kaya kung nakita po ninyo, napapansin po ninyo, halos walang mga kawatan na traidor na napaparusahan, mga smuggler, walang napaparusahan. Opo. Bakit po kanyo? Sila na po may control na hukuman. Kung hindi man sila mismong mga politiko, ang mga lords na ito, abay sila ay protector ng mga lord. So, paano mo mapapanagot sa hukuman? Yung mga pipitsugin lang na nagsusolo flight sa gobyerno, yung mga pipitsugin na empleyado ng gobyerno na hindi nag-a-upload sa Malacanang ng kanyang nakulimbat, yun lang ang mga napapanagot. O kaya, naging kalaban mo ang nakaupo sa trono ng Malacanang. Katulad ni Villar ngayon, na pinaghahabol dahil po doon sa kanyang mga pangungulimbat, yung prime water po niya. Pati kami rito sa Dica Homes, may Kawayang subdivision, biktima po nila. Sapagkat dito sa Mikawayan, kakutsaba ng aming Mikawayan Water District, ang prime water, sila po ang concessionaire dito ng tubig na galing sa Bulacan Power. Ngunit, abay, ito pong Dica Homes na ang puno, ang nagmamayari ay si Di Castro, si Villar at si Macapagal Arroyo, abay, deep well po ang supply dito. Deep well na water, pinayagan ng Mikawayan Water District sapagkat dahil sa palakasan po. Pagkatapos, inaprubahan din nila na maging concessionaire sa Dica Homes Subdivision, ito pong
deep well, BP Water Works, na ewan ko kung kaibigan din ito, dahil taga Cavite po ang korporasyon na ito eh. Cavite nakarating din sa Mikawayan, Bulacan po. Bali ba, bawal na sa batas ang deep well dito sa Mikawayan. Pero nakakuha po sila ng permit eh. Sa National Water Regulatory Board, na under sa DENR. At sinulatan na rin po namin si DNR, mabuti na si Bak na yung nahinayupak na yun, ba? Pero wala pa rin nangyayari. Diba? So ito po, salamin ng Senate Impeachment Court ang ating pong mga husgado sa buong bansa. Pambirang patay sa so, ano po ang po pwede natin gawin o dyan? Tayo ba bilang mga soberanong mga mamayang Pilipino ay may magagawa pa o hayaan na lang natin till kingdom come ang kanilang pamamayagpag, ang kanilang paghahari-harian sa bayan nito pong mga traidor, abusado, land grabber at mga kawatan sa pamahalaan. Meron po nagsasabi na dapat revolusyon na talaga. Magsikan na naman. Sabi ko, teka muna. Kaya lang nagawang maging magsikan ni Nagat Andres Bonifacio nung araw. Kasi wala naman silang karapatan na bumoto. Wala silang karapatan na magsalita. Ni katiting wala silang karapatan. So, yun lang talaga ang bukod tanging option nila. Sa pamamagitan ng itak at sibat, mga agawin ng pamahalaan sa mga abusadong dayuhan. Mabuti na lamang at tayo ay naalalayan ng bansang Amerika at nagwagi po tayo noon. Ang siste, hinasa ng Amerika ang ating mga ninuno. Binigyan ng edukasyon, inasa sa mga proseso, kalakaran ng demokrasya bago iginawa ng ating kalayaan. Ang problema, nakita ng mga politiko nung araw, mga panahon yun, ang beauty ng huwad na demokrasya. Ibig sabihin sa papel, demokrasya ang ating bansa, pero pagdating sa hudikatura, na siya pong susi, para ang checks and balances sa gobyerno, buong gobyerno ay gumana, abay, hindi nila ipinagkaloob ang demokratikong proseso na trial by jury of we, the sovereign Filipino people. So nandiyan na yan, may karapatan pa rin tayong bumoto kahit na ang ating boto ay binababoy ng komunikuto. Pero mayroon tayong proseso din na magagawa o Korean. May pamamaraan. But first things first, justice change. Justice change. Palitan po natin ang hukuman trial by palakasan na umiiral ngayon ng hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people. Ito po yung tunay, ito po yung tunay na 5 pillars of the jury justice system. 5 haligi. Ito po ay makademokratikong hukuman. Ito po ang hukuman ng United States of America kung saan natin hinugot nating demokrasya. Ginawa nga lang huwad ng mga framers ng ating saligang batas sapagkat imbis ilagay sa ating mga kamay ang batas bilang mga jurors at dapat yun ay nakalitanya, nakaukit sa Bill of Rights. Hindi nila po ginawa, pinagkait sa atin. And so, ang unang pillar po noon ng just criminal justice system ay hawak ng mga mamayan at alagad ng batas. Diba, meron tayong karapatan na manghuli, po, yung citizens arrest, pag kinaya po natin. Pag hindi natin kinaya, punta tayo sa pulis. Po? Ngayon, pagka naman, ikaw isa ka sa, siyempre, mga mamamayan tayo ipalagay na natin na ikaw ay empleyado ng DepEd. At nalaman mo, yung mga piatos-piatos na yun, yung mga anomalya, sa anumang pamamaraan, maaaring nagyabang yung isang empleyado, isang tuta ni BP Sara, may kainuman kayo, pinagyabang yung kanilang mga kickback. Pati po doon sa
intelligence fund, no? At sa ano ba yung isa, intel funds at saka confidential funds, no ha? So nagyabang siya, narinig mo. Oh. Ngayon, kahit wala kang makuha ebidensya, kahit wala kang makuha ebidensya, narinig mo lang ganito kwentuhan nila. Remember sa demokrasya, ano po, pati po yung kung tawagin nila ay hearsay, katanggap-tanggap ng ebidensya. Tingnan nyo sa ICC, dahil demokrasyang umiiral doon. Maging hearsay, tatanggapin nila laban o pabor kay Duterte. Pero siyempre, yung hearsay na yun, kailangan patunayan mo pa rin sa ibang pamamaraan. Halimbawa, tulad ng ginawa natin, halimbawa, ikaw ay, parang mo ng clerk ka doon sa accounting department o janitor ka man, may nalaman ka impormasyon. Siyempre, hindi mo actual na nakita, hindi ka eyewitness. Narinig mo lang, so hearsay yun, di ba? Isusumbong mo yun doon sa grand jury. Grand jury, sila po kasi kumikilatis kung may probable cause. Pag nakarating yan sa grand jury, doon sa kanilang box, may box sila sa mga halls of justice, kung saan bawat judicial district ay merong trial, grand jury, no? Gumawa ka ng sulat mo, i-type mo, bahala ka kung anong gusto mo. Ang kwento na nadinig mo, hulog mo. Babasahin po yan ng mga grand jurors. At magdidesisyon sila kung ito ba ay bibigyan daan ng investigasyon. Pag sinabi nilang mukhang may probable cause dito, mukhang may batayan dito, sige, wala namang mawawala kung pa-iimbestigahan nila eh. Diba? So, uutusan ngayon nila yung prosecutor. Ito nga, suyurin mo nga ito. Ang prosecutor ngayon, yun ang mangangalap ng mga testimonya at ebidensya. At kapag meron silang nakitang may batayan, pwedeng isupwena. Isyuan po ng supwena, justice ticum. Ticum. Ng grand jury, yung pong opisina ng vice president. Mas powerful po ang grand jury sapagkat ito po yung talagang watchdog ng we the sovereign people. Kaysa vice president, kahit na sa presidente, kahit na sa chief justice, lahat po under po sila ng power ng grand jury. And so, pasikreto lang mag-iimbestiga yung grand jurors para naman pag nag-negatibo, siyempre, hindi masisira ang pagkatao ng vice president. Po, na ginawa natin halimbawa. Pero pag nag-positibo, eto na. Mag-i-issue po sila ngayon ng indictment para ipasa mo sa trial jury ang paglilitis. Po, at ang trial jury, ang maglilitis ng kaso. Pero bago gagawin yung paglilitis, sapagkat merong immunity nga, ito pong vice president, kung indictment ang kanila pong hatol, isisilyuhan mo na po na, lagay na po sa envelope na selyado. Saka po bubuksan yun, pagka yung termino ni BP Sara ay graduate na siya. Saka bubuksan yun at pag nakita na indictment, ipapasa sa trial jury. Po. So, yan po ang isang kauna-unang pera. Mga mamayan at yung mga alagad ng batas. Yung pangalawa, yung prosecution naman. Yung prosecutor na nag-imbestiga at naglapag ng mga evidential testimonya doon sa grand jury. At pagka-indictment ng sentido común ng grand jury, yung prosecutor po na yun ngayon ang siyang haharap sa kaso sa husgado para kumbaga patunayan na talagang may nangyaring krimen na po. At syempre, trial jury naman ang maglilitis. Sila, actually, ang paglilitis sa trial by jury, kamukha din itong mga Senado, halos kamukha lang. Ang mga juror sa trial jury, most of the time, din naman kumikibuyan. Kung meron silang gusto liwanagin, susulat na sa kaprasong papel,
bibigay na sa bailiff, para yung bailiff bibigay sa judge. Yung judge ang kaklaro kung ano yung mga medyo malabo. Judge yung lilinaw noon. No? Pagkatapos na magpresenta ng ebidensya ang prosecutor, panahon naman, ngayon po depensa naman ang mapapahayag ng kanyang mga kontra-ebidensya naman. No? At pagkatapos po ng pagdinig na, no? Tapos na rin ang depensa na nagkaroon na ng mga rebuttal, yung mga gano'n, mga cross-examination. Sila po ngayon ay maghahayag na ng closing argument. Yung prosecutor at yung depensa. Para kumbinsin ang 12 jurors, no, sa kanilang panig. Matapos po yan, eto po 12 jurors papasok na ngayon sa kanilang jury deliberation room. Sila na lang, 12. Wala na yung judge, wala na yung mga abogado, wala na yung publiko. Kasi pang publikong pagdinig po ito eh. Pag naroon na sila, magbabalitaktakan sila pabor o kontra. Usually unanimous po ang desisyon yan, no? At pagka meron na silang verdict, lalabas na sila at ipapaalam kay judge. Si judge naman, babasahin yung verdict, pagkatapos tatanungin sila isa-isa. Ito ba ay desisyon mo, juror number 1? Ikaw, juror number 2, hanggang sa matapos sila lahat tanungin ng judge. At pagka ang verdict nila ay guilty, isiset ngayon ng judge ang schedule para sa hatol. Para sa penalty. Kasi yung hatol galing sa mga jurors eh. Ang magpapataw ngayon ng penalty, parusa, yung judge. Alinsunod sa batas. Kasi siya yung may alam sa batas eh. Kaya yung mga jurors, ito pong mga trial jurors, maging yung mga grand jurors, hindi kailangan matayog ang pinag-aralan o malalim ang kaalaman sa batas. Sapagkat ang hinahanap lamang po nila ay kung ano yung katotohanan. Kung sino ang nagsisinungaling, yung bang nag-aakusa o yung akusado. So hindi mo kailangan matayog na pinag-aralan o lalim ng kaalaman sa batas. Sentido komon lang ng pangkaraniwang tao, solve na, mahahanap mo na ang katotohanan. Basta't wala kang bias. Ayun naman bias, ay talaga sinasala yan ng judge at ng prosecutor at ng defense lawyer sa pangalawang sigwada sa final selection process. Sapagkat sa unang sigwada, loterya po, irarapo lahat ng 18 anyos pataas. So, malinaw po na talagang pinoproteksyonan din ang karapatan ng akusado. So, pagka tapos na ng verdict, na sentensya na siya sa kulungan na ngayon, yung convicted, no? Ang kulungan naman, yan po ay ni-inspection periodically ng mga grand jurors. Tinitingnan nila kung maayos ba ang pangangasiwa. Sapagkat ang kulungan, yun po ay ang kanya talagang purpose niya, layunin niyan, na mapagbago ang ugali ng nagkasala sa batas. Hindi po katulad ng kulungan natin na talagang dugyot dito, dugyot doon, kulang sa pagkain, ninanakaw pa ng mga masasamang elemento sa mga nagmamanage ng kulungan. Ang pondo, at tinatakalan pa sila. At meron pang industriya ng droga sa loob. Ang daming illegal dyan sa loob. Ultimo yung higaan mo, kailangan bayaran mo. Ultimo yung mga conjugal visit na yan, kung hindi man palakasan, paramihan ng pera. Pinagkakwartahan ang mga preso. So pagka yan na inspeksyon ng grand jury, at nakita nila na merong hindi magandang patakaran
magre-recommenda ngayon sila. Baguhin natin ito yung dapat natin ilagay. Diba? And then, yung kanila pong mga rekomendasyon, nakakarating din yan sa gobyerno, sa local or national government, kung sino, o provincial, kung sino yung punong abala sa pangangasiwa ng mga kulungan. No? Pag may nakita sila anomalya, indictment ang ipapasa nila sa trial jury para malitis yung mga ulol, mga ungas diyan po sa mga nangangasiwa ng kulungan. No? At siyempre, pag na-reforma na yung nakulong dahil sa paglabag sa kung anong batas, saka siya babalik ngayon sa komunidad. Matinong tao na siya. Di po ba? Yan ang beauty na hukuman trial by jury. At yun, kita mo yung ating 5 pillars of justice, gumagana ba? Hindi, di ba? Bakit ka mo? Sa pulis pa lang, ang tindi na ng suhulan. Kung hindi man suhulan, palakasan. Kung manduan pa ng pulis, katulad ng ungas na presidente si Karma Digong, na by the way, nakarma na susunod na yung kanyang best friend na si Jinping. Si Xi Jinping, nawawala na ngayon. Bakit siya nawawala sa katinuan, baka palabas na yun dahil ililikid na sila. Buong pamilya ni Xi Jinping ngayon. Nakarma na rin. Si Putin, susunod na. Yung Iran, hahapay-hapay na ngayon. Baka isusunod na nila yan. Yung North Korea naman. Yung mga naghahari-harian. Dapat lang. So, ito po ang ating pong isusulong. Juror People Power Revolution, as in empowering we, the sovereign but powerless Filipino people as juror. Na siya naman pong diwa ng demokrasya. Sapagkat ang demokrasya, di ba? Government of the people, by the people, for the people, powered by karapatan sa hukuman trial by jury. Yan po talagang empowerment or ibig sabihin kalasag at tabak ng mga soberanong mga mamayan sa demokratikong bayan laban sa mga abusado, traidor, land grabber, mamamatay tao, drug lord, smuggling lord, ang mga kawatan, bantay sa lakay sa buong pamahalaan. Yan po esensya ng demokrasya. Pundasyon ng demokrasya. Puso ng demokrasya. Power to the sovereign people. Ngayon na meron tayo dahil huwad ng demokrasya, ang power ngayon nandun sa mga halal. Na naluklok sa pwesto. Hindi nga ba? So, nasa atin po mga kamay ngayon. Pababayaan na lamang ba natin? Ipapamana ba natin sa ating mga susunod na henerasyon sa linlahi ang bulok na lipunan na meron tayo na naghahari-harian ni ilan sa ating mga kababayan at sila ay nanggigitata sa nakaw na kayamanan samantalang tayo sa pwersa 99.9% sa pera abay kakawag-kawag sa kumunoy ng kahirapan. Yan ba ang gusto natin? Yan ba ang pangarap ng ating mga ninunong katipunero na makatarungan at makataong lipunan para sa atin? Hindi po eh. Yan ba ang atin naman sa kasalukuyang henerasyon na pangarap na makatawa at makatarungan lipunan para sa ating mga kapwa-apuhan? Hindi rin eh. And so, ito pong mga traidor at kawatan na nagtatamasa ng mga nanggigitata sa nakaw na kayamanan. Marami nga silang pera. Pero hindi naman pera ng papanalo na kandidato sa halalan, di po ba? Boto, sagradong boto. At siyempre, yan ay kung hindi, bababuyin na naman, nasusunod na halalan ng komerikotong. At mabababoy lamang yan kung hindi tayo kikibo. Pero kung lahat tayo kikibo, abay, dumadagungdong ng boses natin sa social media eh. Pag ginawa natin yun, panigurado, panalo ang pwersa 99.9% sa pera. Sandamakmak mo tayo eh. Hindi ba? Laban sa iilan.
kung tayo ay magkaisa sa pagsusulong, no, nito pong ating Juror People Power Revolution na kapakipakinabang para sa halos lahat o hindi man lahat ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Magsama-sama po tayo dito. At siyempre, suportahan din po natin ang advokasya na ito sa abot ng ating makakaya. Madali na lang po ngayon magbigay ng suporta. GCash na lamang po. Ano po? At dapat po natin gawin yun, hindi lamang para sa ating sarili, mga sarili sa kasalukuyang henerasyon, kung hindi lalo't higit sa mga susunod pa salinlahi kayo manggit. Kaya dapat lang, juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Pag-rin nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Nagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa, Anti-Corruption Vlogger. Oh? May God bless us all. May God bless Philippines.